Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ba ay ready nang makinig ng salita ng Diyos? Amen. Tayo po ay biniyayaan muli ng ating Diyos ng isang kalugod-lugod na araw para pag-usapan at pag-aralan kung paano ba magkaroon ng isang tapat na puso sa paglilingkod sa ating Diyos. Tamang-tama po ang mensahe ng Diyos kasi halos lahat po tayo narito ay workers ng Panginoon, tagapaglingkod ng Panginoon. So, mensahe po ng Diyos, ang ating titulo sa araw na ito, The Servant's Heart, How He Thinks and Acts. Amen. 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 So, sa tingin niyo po, tayo po ba ay, sa ating mga sarili na lamang, tayo po ba ay may sapat ng tapat na puso sa paglilingkod sa ating Diyos? Tanging kayo lang po at ang Diyos ang nakakaalam niya. Ano po nangyari? Napatuloy. Pasensya po. Nina, yung katkit na. Tulog pa. So meron po tayong tatlong objectives sa araw na ito sa ating mapag-aralan at maintindihan. Ang unang-una, identifying ways on how to discern if we have a real servant heart. Padalawa, describe the characteristics of a real and faithful servant. At patatlo, examine oneself as to real and faithful with servant heart. Unang-una, aalamin natin ang mga paraan para lubos tayong magkaroon ng servant heart. Padalawa, ilalarawan natin ang katangian ng isang faithful servant. At ang patatlo, i-examine natin ang ating mga sarili kung tayo ba ay may servant heart. And the background, there's a two economy dito sa ating pamumuhay. Ang God's economy versus world economy. Having a servant heart as the key, the greatness in God's kingdom, willingness to become servants of all. Ano nga po ang ibig sabihin ng ECQ? Enhanced community. Enhanced community. Quarantine. Sa world's economy, ang ECQ, Enhanced Community Quarantine, gaya ng sinabi nyo. Pero sa God's economy, enhancing your connection and quality time with God. Diba? Yun po yung pinagkaiba. Ang world's economy, lahat ng tao sa mundo ay involved. Gaya po ng pandemic na ito. Walang mayaman, walang mahirap. Pero sa God's economy, we are chosen by God. Amen. Diba? What does it mean to have a servant heart? What is servant? Servant po, ginamit po natin yung word na servant kasi yun po ang nasa sa Biblia. Hindi po tayo gumamit ng slave or katulong or kasamay, kundi ang servant. Ano po ang pinagkaiba ng servant at slave? Servant's loyalty to one's master is voluntary, but a slave is not. And every slave is a servant, but every servant is slave. Ibig sabihin po, napakadaling sabihin ng servant ay tagapaglingkod. Madali natin sabihin, ako isang tagapaglingkod. It's easy to say, pero nagagawa ba natin talaga ang maglingkod ng may tapat na puso? Ano po ang pinagkaiba ng servant at ng slave? Ang slave po is compulsory or talagang kailangan yung gawin ang inuutos ng master. Yung wala kayong choice kundi i-obey talaga yun. But the servant, yun yung may heart na kusang loob na gagawin. Dahil ang ginagawa natin, tayo po ay servant ng God. Ibig sabihin, kaya tayo naririto kahit may pandemic, dahil may kusang loob tayo na magpuri at magpagal sa ating Diyos. Ulitin ko po, ang servant ay tagapaglingkod, pero ang slave is alila, pero yung sapilitan pong naglilingkod.
Tips on how to become a real servant. So, andito na po tayo may sa mga guidelines ng kung paano ba talaga magkaroon ng tapat na puso sa paglilingkod sa ating Diyos. Kasi, kayo po ba kontento na kung, yes, naglilingkod tayo sa Diyos, pero ang ating heart ay hindi heart of a servant. Di ba? Parang hindi masarap maglingkod sa Diyos kung gano'n. Number 1 po, use Jesus as the model. Sa tingin niyo po ba, meron po ba tayong naiisip na ibang modelo bukod kay Jesus bilang isang servant? Wala. Only Jesus. Sa Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Gaya po na yung tinuro ng ating pastor, meron bang makakagawa sa atin? Ako ba, kaya ko bang mamatay para sa asawa ko? Ako na lang po yung example. Si Jesus, siya po ang nagbayad at tinubos na tayo. So sa tingin niyo po ba, may makakagawa pang mas higit kay Jesus? Di po ba? At dalawa po, if we want to be great, we must be the least. Ibig sabihin, sa example ko na lang po, no, may dito sa simbahan, or dito sa ating gawain, may dalawang klase ng tao sa pagkain pagkakatapos ng service. Ang isa, para siyang tagapaglingkod. Ang isa, nangungunang-unang kumain. Nangungunang-unang sa pila. Pero yung isa, nagpapahuli sa pila. Ano po ang difference ng dalawang yon? Ibig sabihin, we must be the least. Yung nagpapahuli, hinahayaan niya muna ang iba ay mauna. Di po ba? Yeah. Hinahayaan ko muna. Ako po, habang pinag-aaralan ko po ito, totoo po yung sabi ng mga nag-preach. Talagang sa pag-aaral pa lang, inare-review ka na. Ako po ay yung unang-unang pumipila talaga. Pero yung isa pong tao dito, alam niyo na po yun, siya po yung nagpapahuli. At ang lagi lang po na sinasabi, sila muna. Yun po yung may real talagang servant's heart. Na iniisip muna niya na ang kapakanan ng ibang tao to serve others. Patatlo po, never desire for praise, power, and recognition by others or self-exaltation. Dito na po papasok yung glory to me na naririnig nga natin. Hindi ang totoo pong servant heart ay hindi po naghahangad ng papuri sa sarili, papuri sa kanya na, oh, kamusta ba yung gawa ko? Masarap ba yung luto ko? Okay ba yung message? Hindi po. Kasi ang lagi pong, ang isa pong servant heart, ang layunin lamang ay kapurihan ng Diyos at kaluwalhatian ng Diyos. Kasi tayo po ay mga instrumento lamang. Gaya po na sinabi sa Matthew 6 verse 2, so when you give to the poor, do not sound a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, so that they would be honored by men. Lagi pong ang ikaka-honor natin ay ang Diyos. Sa Kanya lang po lagi ang honor and praises. Kaya po yung tinuro kanina umaga, pag tayo ay tumulong sa ating kapwa, do not sound like a trumpet. Hindi mo kailangan ipagsigawan, binigyan ko si kapatid ng 100 real, o tinulungan ko si kapatid sa ganong bagay, o binigyan ko si kapatid ng bigas. Hindi po. Kasi ang Diyos na magre-reward sa atin. Ang Diyos na lamang ang dapat, sa kanila lamang dapat ang kapurihan sa lahat ng ating ginagawa. But show love for others by loving, show love for God by loving others. Di ba po ba sa ating second commandment, love your neighbor as yourself. So, paano ba malalaman natin kung talagang love natin ang ating neighbor? Lagi natin sinasabi, di ba? Na love natin ang ating neighbor. Love natin ang bawat isa. Pero karamihan po ay iba ang ginagawa sa sinasabi. Yes. Di po ba? Gaya ng ang inihahalimbawa sa atin ng ating pastor, pag minahal mo ang iyong kaaway, doon mo masasabi talagang love mo ang iyong neighbor. Hindi na, kasi kung asawa mo naman, talagang love mo naman ang iyong asawa.
Pero kung yung kapitbahay mong chismosa, or yung kaaway mo o yung hindi mo mabuti ang asal, yun dun masusubukan ang love, show your love for God by loving others. Use your gifts in order to serve. Naniniwala po ba tayo na tayo ay biniyayaan ng Diyos na kanyang talento? Amen. Amen. Meron po ba na anak ng Diyos na walang talento? So, kaya po na sinabi sa 1 Peter 4, verse 10, God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. So, pag ipagamit po natin yung ating talento, yung ating gift sa kapurihan ng Diyos. Kung ikaw ay may talento sa pagkanta, umawit ka para sa Panginoon. Pero gaya ng itinuturo sa atin, hindi lahat mga awit, hindi lahat tagapaghayag ng salita, hindi lahat taga-drums or taga-tugtog, kundi lahat ay may kanya-kanyang talento. Ang paglinis po ng kubeta o ng CR at ang pagtugtog po dito sa pagsaserve sa Panginoon, may pinagkaiba po ba? Wala. Wala. Lahat po yan ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Basta ang mahalaga po, ginagawa natin lahat para sa kapurihan ng Panginoon. Next po, always be available to serve. Pwede ba akin yung Ibig sabihin po, liters? pag nakareceive po tayo ng tawag na, kapatid, may Bible study tayo doon sa lugar na yon. Pwede ka ba? Ang anak ng Diyos, yes lang ng agad. Pero, may mga pagkakataon din naman, dahil sa trabaho, dahil sa appointment, kaya case to case, no? Pero, ang priority ay ang gawain ng Diyos. Yeah. Available to serve. In John 12 verse 26, whoever serves me must follow me, and where I am, my servants also will be. My Father will honor the one who serves Him. So, ang anak ng Diyos na may tapat ng puso ay laging available para sa kanyang gawain. Pay attention to the needs of others. In 1 Corinthians chapter 4 verse 10, chapter 10 verse 24, no one should seek their own good, but the good of others. Gaya na sinabi sa kanta, walang nabubuhay para sa sarili lamang. Huwag tayong mag-focus para lamang sa ating sariling interes, kundi sa kapakanan ng ating kapatiran at sa ibang. Real servants are faithful to their ministry. In Colossians 3, verses 23 and 24, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for the human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Tayo po ba ay naglilingkod kay Pastor Norman at kay Sister Arceline? No. Yun po yung sinasabi dito ng be faithful. Tayo po ay nakikiisa kay Pastor Norman. Tayo po ay nagpapasakot kay Pastor Norman para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Be faithful. Yun ang hangarin ng Pastor Norman at ang hangarin ng ating mga workers ay para lamang sa kapurihan ng Diyos. Kaya it is the Lord Christ you are serving. You are serving the Lord, not for the human. Lagi po natin yung tatandaan. Ang ating pong pastor at ang ating mga pastor, ating mga leaders, ang ating mga council, sila po ay isa sa mga gabay sa atin. At nasunod, real servants maintain a low profile. Magpakumbaba po ang isang servant heart. Humility, obedience. Hindi po yung ang sa madaling salita po ay mayroong teachable heart. Yun. In Colossians 3, verse 12, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Meron po ba tayo yan? Amen. Amen.
Next po, consider others before yourself. Ayaw po na yung example kanina sa pagkain. So, i-consider mo muna yung ibang tao. Kasi tayo ay lubos na nakakaalam at nakakakilala sa Lord. Kaya tayo ay inuuna muna natin ang ibang tao. Sa Philippians 2 verses 3 to 4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. So, huwag po tayong, ang isa pong servant ay hindi makasarili, hindi selfish. Kung hindi, kinoconsider ang ibang tao. So, ano nga po ulit yung mga tips natin at anong pinagkaiba ng God's at world's economy? Napakalaking pinagkaiba po, di po ba? Yung mga nasabing tips, hindi po yan ang ano. Those are guidelines only. Kaya po, kung isa-summarize natin lahat yan, mag-uumpisa po yan sa humility. Mag-uumpisa po yan sa maisupo natin yung pride natin. Kasi kung tayo talagang may pride, eh hindi po natin magagawa ang magkaroon ng servant heart. Hindi po tayo magiging tapat at totoong tagapag-lingkod. Kasi ang guidelines po na ibinigay sa atin ng Diyos ay isa lamang. Ang ating unang isipin ay ang ating kapwa, hindi ang ating sarili. Para po sa ating aplikasyon, sa tingin nyo, in a scale of 1 to 10, how do I rate myself as a servant with a servant heart? Tanungin po natin ang ating mga sarili. Ating sagutin lang po sa ating mga isip from 1 to 10. Gano'n tayo from 1 to 10 ang ating servant heart? Ang padalawa, what additional activities can I propose so that our hearts will continue to serve and stay as faithful as it is? So ano po daw po yung mga additional activities natin na pwede pa natin gawin so our hearts will continue to serve and stay? So yun lang po ay magpasakop tayo. Magpasakop tayo sa Diyos, magpasakop tayo sa ating pastor. Faithful servants never retire. May nakita na po ba tayo na nag-retire na faithful servants? Na. Our services, even the smallest ones, are noticed by God and will be rewarded on the final judgment day. Amen. Kaya po yung simpleng paghugas natin ng kutsara, baso, tasa, yung pag-vacuum natin ng ating simbahan para sa Diyos, yung paghayag ng kabutihan ng Diyos, lahat yan ay may sapat at may tapat na gantimpala mula sa Diyos. At higit sa lahat, No turning back. No No turning faithful back. servants never retire, no Turning turning back. back. So yun po ang mensahe ng ating Diyos sa araw na ito. Identify, alamin kung paano magkaroon ng servant heart, isa-isahin ang katangian ng isang servant heart, at higit sa lahat, suriin natin ang ating sarili kung tayo ba ay may isang servant heart. So yun po ang mensahe ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. To God be the Lord. Amen.